Minsan napapansin mo ba na may mga tao na parang wala talagang pake sa uso? Habang lahat abala sa bagong TikTok dance o sa viral na gadget, sila kalmado lang na nag-i-scroll. Madali silang tawaging iba, maarte o nagpapaka-unique, pero ang totoo, hindi palabas ang pag-iwas nila sa trends. May mas malalim na dahilan kung bakit sila hindi natatablan ng hype. Habang karamihan nahihila ng kung ano ang sikat, sila naman parang may sariling mundo, hindi dahil suplado sila o anti-social. May rhythm lang sila na hindi nakadepende sa kung ano ang inuulit ng feed ng lahat. At dito nagsisimula ang tunay na tanong. Saan ba talaga nanggagaling ang sense of self mo? Para sa maraming tao, ginagamit ang trends bilang paraan para makisabay at makaramdam ng belonging. Pero para sa mga taong hindi sumasabay, iba ang pinanggagalingan nila. Hindi nila kailangan ng uso para malaman kung sino sila. At dito nagiging interesting ang utak nila dahil may pattern kung paano sila nag-iisip. Kapag pinag-uusapan natin ang trends, ang unang tanong ay simple pero malalim. Saan mo ba kinukuha ang sense of self mo? Para sa karamihan ng tao, ang pagsabay sa uso ay parang social language. Para kang nagsasabi na, "Hey, kasama ako. Naiintindihan ko rin yan." At doon pumapasok ang extrinsic validation. Extrinsic validation ng tawag kapag nagmumula sa labas ang feeling na okay ka, tulad ng likes, comments. At pagkakaroon ng parehong interes ng lahat, masarap sa pakiramdam kasi parte ka ng grupo. At bilang tao normal yon. Natural sa atin ang gustong makibagay, pero hindi lahat natutuwa sa ganitong sistema. May mga tao na hindi umaasa sa labas para maramdaman na valuable sila. Ito yung intrinsic validation, kung saan ang worth mo galing sa sarili mong standards, sariling prinsipyo, at sariling passion. Hindi nila kailangan ng trend para mag-fit in. Alam nila kung sino sila kahit hindi sila sumabay sa hype. At dito nagsisimula ang malaking pagkakaiba. Ang trend follower kumukuha ng identity mula sa connection. Ang trend avoider kumukuha ng identity mula sa loob. Walang tama o mali dito. Magkaiba lang ng pinanggagalingan. Pero dahil dito nagiging unique ang way ng pag-iisip ng taong hindi natatablan ng uso. Kapag hindi sumasabay ang isang tao sa uso, hindi ibig sabihin na boring sila o disconnected. Madalas may tatlong psychological traits sila na nagbibigay linaw kung bakit hindi sila natatablan ng hype. At dito mo makikita na hindi simpleng preference lang ito. May ugali at wiring sa utak na talagang iba ang direksyon. Una ay ang tinatawag na identity anchor. Ito yung mga taong solid na ang pagkakakilala sa sarili nila, alam nila ang gusto nila, at malinaw ang mga prinsipyo nila. Kaya kapag may bagong trend, hindi sila natetempt. Para sa kanila parang ingay lang yon, isa pang update na hindi naman kailangan, dahil gumagana na ng maayos ang sistema nila. Pangalawa ay ang pagiging master energy saver. Para sa kanila mahalaga ang focus at limitado lang ito bawat araw. Ang pagsunod sa uso nangangailangan ng oras, effort at mental energy. Kailangan mong matuto ng bagong sayaw, bumili ng bagong gamit o sumunod sa bagong show. Sa kanila parang bad investment yon. Mas inuuna nila ang mga bagay na may long-term meaning. Pangatlo at pinaka-interesting ay ang mataas nilang psychological reactance. Ito yung natural na gut feeling na huwag akong utusan o huwag mong sabihin kung anong dapat kong gawin. Kapag may trend na parang pinipilit ng lahat, ang utak nila nakakaramdam ng threat sa autonomy. Para sa kanila hindi ito connection, kundi parang pressure na nais nilang iwasan para maprotektahan ang freedom nila. Kaya ang hindi pagsabay sa uso hindi yan rebellion at hindi rin pagpapakaiba. Ito ay instinct na nagsasabing mas mahalaga ang sariling pace, sariling prinsipyo at sariling choice. At dahil dito nagiging iba ang psychological blueprint nila kumpara sa karamihan. Kapag may taong hindi sumasabay sa kahit anong uso, madaling isipin na judgmental sila o may pinapahiwatig na attitude. Pero sa totoo lang, kadalasan wala silang pakay na gumawa ng statement. Hindi nila iniisip na mali ang mga taong sumusunod sa trend. Ang ginagawa lang nila ay pagpapatuloy ng buhay ayon sa sarili nilang ritmo. May tahimik na confidence ang mga trend ignorer. Hindi sila maingay, hindi sila defensive, at hindi sila nagpapaliwanag. Dahil alam nila kung sino sila, kahit walang validation mula sa labas. Para sa kanila kung ano ang sikat ngayon, bukas mawawala rin. Kaya hindi nila binabase ang identity nila sa mabilis mag-fade na bagay. Ang hindi nakikita ng iba ay ito, ang pagsunod sa uso ay pwedeng magdala ng connection, pero ang pag-ignore ng uso ay pwedeng magdala ng stability. Hindi sila nagpapaka-unique, hindi rin sila nagsasabi na mas magaling sila. Ang ginagawa lang nila ay pag-protect sa sense of self na hindi basta natitinag ng pressure ng mundo. Kaya kapag may tao na hindi sumali sa trend, hindi ibig sabihin na ayaw nila sa fun or sa community. Ibig sabihin lang na meron silang identity na hindi nakatali sa kung ano ang uso. At sa panahon ngayon na mabilis magbago ang lahat, ang ganitong stability ay nagiging mas rare at mas nakakabilib.
Kaya sa dulo ang tanong simple pero nakakabit sa buong kwento. Ikaw ba ay trend follower o trend avoider? Mas sumasabay ka ba para sa connection o mas nananatili ka sa sarili mong pace dahil mas natural sa'yo yon? Walang tama o mali dito. Iba-iba lang tayo ng pinanggagalingan at paraan ng pag-handle ng mundo. At kung isa ka sa mga taong hindi talaga tinatablan ng uso, curious ako. Ano yung isang trend na sobrang kinahuhumalingan ng lahat pero ikaw talagang hindi makapasok? Yung tipong kahit pilitin mo, hindi mo ma-feel. I-share mo yan sa comments. Gusto kong makita kung gaano ka unique ang rhythm mo. Close my eyes.